Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang topic natin ngayon ay sifatu as-salah, tamang pamamaraan sa pagsasagawa ng pagdarasal, kahalintulad sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Paano po ba si Propeta Muhammad nagsasagawa ng pagdarasal? Ito po yung ating pinakatapik sa oras na ito. Sinabi ng ating aklat, Al-Mulakhasul Fiqhi, na sinulat or may akda na si Sheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah. Sabi niya, ba'da an bayyana arkanas salati wa wajibatiha wa sunanaha al-qawliyata wal fi'liyah. Pagkatapos natin ipinaliwanag ang tungkol sa mga haligi ng dasal, mga obligado sa dasal, at mga maiinam na gawain habang tayo ay nagdarasal, ito man ay mga salita o di kaya gawa, nuridu an nudhakkira sifat as-salati al-mustamilati ala tilkal arkani wal wajibati was sunan. Nais natin ngayon bigyan ng buod yaong mga ang pamamaraan ng pagdarasal na punong-puno or binubuo ng arkanus sala, wajibatus sala, at itong tinatawag na sunanu as-sala. Hasba ma waradat bihin nusus min sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Alinsunod sa naulat na nusus mula sa hadith kung paano nagsagawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagdarasal. Litakuna qudwatan lil muslimi, upang ikaw ay maging huwaran sa isang Muslim. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, pagsunod sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsagawa kayo ng pagdarasal kahintulad sa inyong pagkakita sa akin kung paano ako nagsasagawa ng pagdarasal. Opo. Una, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah. Si Propeta Muhammad, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, kapag siya ay magsasagawa ng pagdarasal, istaqbala al-qiblata, kanyang hinaharap ang al-qibla, yung al-Kaaba, al-Kaabatu al-Musharrafa. Opo. Wa rafa'a yadayhi, at kanyang itinataas ang kanyang dalawang kamay. Opo. Wastaqbala bibutuni asabi'iha al-qibla, at itong buton, itong hayag ng kanyang mga daliri ay nakaharap sa qibla. Wa qala Allahu Akbar, at kanyang binanggit ang Allahu Akbar. So yung Allahu Akbar na ito yung takbiratul ihram. Opo. Thumma yumsiku shimalahu biyaminihi wa yada'ahuma ala sadrihi. Pagkatapos ay hahawakan niya itong kanyang kaliwang kamay ng kanyang kanang kamay at ilalagay niya ito sa kanyang sadr, ala sadrihi, sa kanyang dibdib. Thumma yastaftihu. Pagkatapos ay siya ay nagbabasa ng du'aul istiftah, panalangin pangbukas o kaya paninimula. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala istiftahin wahid. Ngunit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroon siyang maraming du'aul istiftah. Kaya hindi naulat sa kanya na siya ay namamalagi sa isang du'aul istiftah lamang. Opo. Fakullul istiftahati sabita anhu yajuzul istiftahu biha. Kaya naman lahat ng du'aul istiftah na naulat mula sa kanya ay maari natin itong
sasabihin pagkatapos natin magtakbiratul ihram. Wa minha, kabilang sa du'aul istiftah na binabanggit ni Propeta Muhammad itong Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gayruka. Opo, yun yung kabilang sa du'aul istiftah. Pagkatapos ng kanyang du'aul istiftah, siya ay magsasalita ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Opo, so ito ay kabilang sa mga sunna ng dasal. Opo. Summa yaqra'u Fatihat al-Kitab. Pagkatapos niyang magbanggit ng Bismillahirrahmanirrahim, ay kanyang babasahin ang Fatihatul Kitab, Suratul Fatiha. Katulad ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa idza khatamaha qala amin. At kapag natapos niya ito, ay kanyang sinasabi ang amin. Opo. At yung pag-amin ay kabilang ito sa sunnah, sa dasal. Pagkatapos, thumma yaqra'u ba'da dhalika suratan tawilatan taratan wa qasiratan taratan wa mutawassitatan taratan. Opo. Pagkatapos ng suratul Fatiha, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabasa ng mahabang sura minsan, o di kaya ay maiksing sura minsan, o di kaya ay katamtaman lamang ang haba at ang iksi ng kanyang binabasa na sura o talata mula sa Quran. Wa kana yutilu qira'atal fajri aktharu min sa'iris salawat. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinahabaan niya ang pagbasa. Opo. Sa dasal niya sa Fajar, yung sa madaling araw, hinahabaan niya ang kanyang talatang binabasa dito. Opo. At hindi niya ito sinasagawa maliban sa Salatul Fajar. Wa kana yajharu bil qiraati fil fajri al-ulayain. Opo. Si Propeta Muhammad ay kanyang hinahayag ang kanyang pagbasa sa dasal sa Fajar, yung unang 2 raka'a sa Fajar. Wa minal maghribi, at sa Maghrib din, yung unang 2 raka'a sa Maghrib, at ganun din sa Salatul Isha. Opo. Ay kanya ring hinahayag yung unang 2 raka'a. Wa yusirrul qira'ata fima siwa dhalik. Opo. Dito sa Maghrib, Isha, Duhur, Asar, ay yung sa Maghrib at Isha, yung pangatlo at pang-apat na raka'a ay hindi niya hinahayag ang kanyang busis. Dito naman sa Duhur at sa Asar, yung 4 na raka'a ay hindi rin niya hinahayag ang kanyang busis dito. Opo. Sabi niya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu rak'atal ula min kulli salatin ala thaniya. So si Propeta Muhammad, kabilang sa kanyang pamamaraan, ay kanyang hinahabaan yung unang rak'ah ng kanyang dasal. Opo. Min kulli salatin ala thaniya. So lahat ng dasal niya, yung unang rak'ah, hinahabaan niya ito. Thumma yarfa'u yadayhi kama rafa'ahuma fil istiftah. Pagkatapos niyang magbasa ng maikling sura, opo, o kaya mahabang sura o talata sa Quran, kanya na namang itataas yung kanyang 2 kamay. Katulad ng isinagawa niya kanina bago siya mag-du'aul istiftah. At kanyang sasabihin ang Allahu Akbar. Opo, wa yakhirru raki'an. At pagkatapos nun ay siya ay unti-unting yuyuko. Wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi. At itong 2 kamay niya ay ilalagay niya sa kanyang 2 tuhod. Opo, mufarrajatayil asabi'. Ang kanyang asabi', itong mga daliri ay nagkakahiwa-hiwalay at hindi nagtitipon ng ganun.
Okay? Nagkakahiwalay-hiwalay ng ganun. Okay? وَيُمْكِنُهُمَا وَيُمَكِّنُهُمَا وَيَمُدَّ ظَهْرَهُ. At kanyang pinapanatili ang pagyuko hanggang ang kanyang likod ay naging tawag dito, pantay. وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَهُ لَا يَرْفَعُهُ وَلَا يُخَفِّضُهُ وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. Ang kanyang ulo ay hindi niya ito itinataas mula sa kanyang likod at hindi rin niya ito ibinababa mula sa kanyang likod. Opo, ibig sabihin hindi siya nakayuko at hindi rin siya nakahangad. Opo, or nakataas yung kanyang ulo. At kanyang sinasabi ang Subhana Rabbiyal Azim. Opo, kanyang sinasabi ang Subhana Rabbiyal Azim. Pagkatapos niya sabihin ang Subhana Rabbiyal Azim, thumma yarfa'u ra'sahu qailan, at itataas niya ang kanyang ulo at ang kanyang likod habang kanyang binabanggit ang Sami'allahu liman hamidah. Opo, wa yarfa'u yadayhi kama yarfa'uhuma indal ruku'. At itong kanyang dalawang kamay ay itataas na naman niya ito katulad ng sinagawa niya kanina bago siya mag-ruku'. Opo, pag sinabi niyang Sami'allahu liman hamidah, nakataas na yung kanyang dalawang kamay. Fa idha atadala qa'iman, habang siya ay naging matuwid sa kanyang pagtayo, kanyang binabanggit ang Rabbana walakal hamdu. Wa kana yutilu hadzal i'tidal. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang hinahabaan ang pag-i'tidal na ito. Itong kanyang pagtayo ng ganun, na nakatuwid ang kanyang likod mula sa ruku'. Thumma yukabbiru wa yakhiru sajidan. Pagkatapos ay babanggitin niya o bibigkasin niya ang Allahu Akbar at unti-unti siyang papatirapa. Wala yarfa'u yadayhi, at hindi na niya itinataas ang kanyang dalawang kamay. Opo. Fayasjudu ala jabhatayhi wa anfihi, ala jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatihi wa atrafa qadamayhi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nakatirapa, ang kanyang itinitarapa ay ang kanyang noo at ang kanyang ilong at ang kanyang mga daliri, itong kamay niya, at ang kanyang dalawang tuhod at yung mga daliri ng kanyang mga paa. Opo. Wa yastaqbilu asabi'a yadayhi wa rijlayhi al-qiblata. Itong asabi', mga daliri ng kanyang kamay at mga daliri ng kanyang paa ay nakaharap din sa al-qibla. Wa ya'tadilu fi sujudihi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pamamaraan sa kanyang pagtirapa ay mahinahon, no? Hinahayaan niya munang mapanatag siya sa kanyang pagtirapa. Hindi kahalintulad sa mga tao ngayon na hindi pa nakalapat yung kanyang ilong sa kanyang tinitirapaan, tumayo na ito paupo. Opo. Itinaas na niya ito paupo. Hindi po ganoon. Si Propeta Muhammad ay sinasagawa niyang panatag muna ang kanyang pagtirapa at opo, nilalapat niya ng mabuti yung 7 bahagi ng kanyang katawan sa pagtirapa. Noo, ilong, yung mga daliri ng kamay, dalawang tuhod, at yung mga daliri ng mga paa. Opo. Wa yumakkinu jabhatahu. Ito yung sinasabi natin kanina. Wa ya'tamidu ala kaffayhi. Opo. So yung lakas, yung puwersa ni Propeta Muhammad nakadepende sa kanyang mga palad. Itong kamay niya na nakalapat ganun sa kanyang tinitirapaan. Wa rijlayhil qibla. Opo. Wa yarfa'u mirfaqayhi. Itong dalawang siko ni Propeta Muhammad ay kanyang itinataas at hindi niya nilalapat sa kanyang tinitirapaan. Opo. Wa yujafi udlayhi an janbayhi wa yarfa'u batnahu an fakhidayhi. Opo. Si Propeta Muhammad ito yung kanyang tiyan ay hindi niya nilalapat sa kanyang dalawang hita. Okay? Opo, hindi nagkadikit yung dalawang hita niya at yung kanyang paa. Sabi niya dito, wa fakhidayhi an saqayhi. At ang kanyang fakid
Opo, itong binti niya, dalawang binti niya ay malayo sa kanyang dalawang tinatawag na, opo, malayo sa kanyang mga hita. So, hindi katulad sa mga nagsusudyod na halos magkadikit yung tiyan niya, yung hita, at yung kanyang binti. Si Propeta Muhammad hindi po ganun, no? Magkalayo po ito. Kaya babae man sa lalaki, ito yung ating sinusunod. At mali po yung sinasabi nila na dapat ng babae proteksyonan niya yung kanyang tawag dito, yung breast niya, yung kanyang suso. Mali po yun. Okay? So, ganun. Wa kana yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Si Propeta Muhammad, habang siya ay nakatira pa, ang kanyang binabanggit ay subhana rabbiyal a'la. Opo. Yan ang kanyang binabanggit. Okay, saan na yun? Pagkatapos, yarfa'u ra'sahu qailan. Itataas niya ang kanyang ulo at kanyang binabanggit ang Allahu Akbar. Opo. At uupuan niya ang kanyang kaliwang paa. At itataas niya o yung kanyang kanang paa naman ay naka-inhab. Nakaganito yung kanyang kanang paa. No? Ito yung paa natin, nakaganon sa tinitirapaan. Habang yung ating kanang kaliwang paa, dito nakaupo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, wa yunsibul yumna wa yad'u yadayhi ala fakhidayhi. At itong dalawa niyang kamay, nilalagay niya sa kanyang dalawang hita. Thumma yaqul, at kanyang sinasabi ang Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. O di kaya, pwede rin yung Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Pagkatapos doon, yukabbiru wa yasjud. Pagkatapos ng pag-upo na yon, siya ay magsasagawa ng takbir, Allahu Akbar, and din titira pa ulit. Opo. Wa yad'u fi thaniyati mithla ma sana'a wa yasna'u fi thaniyata mithla ma sana'a fil ula. At isasagawa niya sa pangalawang tirapa niya katulad ng isinagawa niya sa una niyang tirapa. Opo. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Pagkatapos ay itataas niya ang kanyang ulo habang nagtakbir. Wa yanhadu ala suduri qadamayhi mu'tamidan ala rukbatayhi wa fakhidayhi. Okay? So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay patayo galing sa pagtirapa, yung pangalawang patirapa, opo, yanhadu ala suduri qadamayhi. Opo. Yung sudur ng kanyang mga paa, itong dibdib ng kanyang mga paa, ito yung kanyang itinataas. Opo. Opo, itong paa natin, itong inaapak natin. Itinataas niya ito, mu'tamidan ala rukbatayhi, na nakadipindi siya sa kanyang dalawang tuhod, wa fakhidayhi, at sa kanyang dalawang hita. Opo. So, ganun po tumayo si Propeta Muhammad. No? Hindi po katulad sa pagtayo ng iba, na ang ginagamit nila pagtayo, yung kanilang mga kamay. Si Propeta Muhammad, ang ginagamit niya sa kanyang pagtayo, mula nang nagtira pa siya ng pangalawa, ay ang kanyang mga paa. Okay? Opo. At ginagamit niya, nakadipindi ang kanyang lakas dito sa kanyang dalawang tuhod at sa kanyang dalawang tinatawag nating hita. Opo. Sabi niya, faida istatamma qa'iman. Kapag siya ay nakatayo na ng ganon, akhada fil qira'ati wa yusalli rak'ata thaniyati kal ula. So, sinasagawa niya yung kanyang kahalintulad na sinasagawa niya sa pangalawang rakaan na ito, pangalawang tayo na ito, yung ginagawa niya sa unang tayo niya. Babasahin niya ang suratul Fatiha, and then maikling sura, at then yuyuko, and then titira pa. Opo, ganun po yun. Pagkatapos, thumma yajlisu li tashahhud al-awwal. Opo, pagkatapos niyang maisagawa yung pangalawang tayo, at nakapag-yuko na siya, and then nakapagtirapa na ng dalawang tirapa, ay uupo na siya. Babanggitin niya ang Allahu Akbar upang umupo, at ang pag-upo na ito ay para sa tashahud al-awwal, sa unang tashahud. Opo, ano po yung sa unang tashahud? Yung sinasabi natin yung at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Opo. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu hadhihi jalsah. Ang upo na ito ni Propeta Muhammad para sa tasyahud al-awwal ay hindi mahaba. Opo, hindi kumukuha ng oras. Sabi ng ating may akda, si Sheikh Salih Al-Fawzan, sabi niya, kapag siya ay nakaupo na, opo, inuupuan ni Propeta Muhammad yung kanyang yung kaliwa niyang paa. Habang ang kanyang kanang paa ay nakainhad, nakaganon sa kanyang tinitirapaan, no? Sabi niya, wa yad'u ibhama yadihi al-yumna ala usbu'aihi. Opo, itong ibham niya, ginaganyan niya ito. Opo, ganyan. Ala usbu'ihi al-wusta kahay'atil halaka. Tingnan niyo po ito, kahay'a al-halaka, parang bilog siya, no? At nakaganito yung kanyang hintuturo. Wa yushiru bi usbu'i sababa. Ito, no? Yushir. Ito yung kanyang parang yushir, yung parang tinuturo ng ganun. Wa yanzuru ilaiha, at ikaw na nagdarasal, doon ka titingin sa iyong kamay mo na ito. Opo. Wa yaqulu, at babanggitin niya dito yung tasyahud al-awwal. Yung binasa natin kanina na at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Opo. Pagkatapos natin mabasa 'yon, opo, kung ang ating dasal ay fajar, pang madaling araw o di kaya sunna na dasal, pang madaling araw na dasal o kaya sunna na dasal, ay pagkatapos natin magtasyahud al-awwal, babasahin na rin natin yung as-salatu ala nabi. Opo, babasahin na rin natin yung sabi niya dito, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Opo. Pagkatapos noon, kabilang sa sunna ni Propeta Muhammad kapag siya ay nagsasagawa ng pagdarasal, pagkatapos niyang magsalatu ala nabi, binabanggit niya yung dua bilang pagpapakupkop sa tukso ng impyerno, parusa sa libingan, at tukso ng tinatawag na ng bulaang Dajjal. Opo. And then pagkatapos, siya ay magsasagawa na ng taslim, no? Assalamu alaikum sa kanan, and then assalamu alaikum sa kaliwa. At pwede rin natin kumplituhin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo. Ngunit, paano kung ang dasal niya ay 3 rakaah, 3 tayo, o di kaya 4 na tayo? So, hindi muna pagkatapos niya dito sa tasyahud al-awwal, tatayo siya. Babanggitin niya na ang Allahu Akbar. Tatayo siya ng pangatlo. Opo. Kung duhor, asar, maghrib, isya ang kanyang dasal. Opo. And then, isasagawa niya rin yung katulad ng sinagawa niya sa kanyang una at pangalawang tayo. Kaya lang, dito sa pangatlong tayo, hindi na niya kailangang magbasa pa pagkatapos ng Al-Fatiha ng maiikling talata sa Quran. Opo. So, isasagawa lamang niya katulad ng sinagawa niya sa una at sa pangatlo. Suratul Fatiha, takbir para sa yuko, Sami Allahu liman hamida para makatayo, and then takbir para sa pagtirapa, takbir para makaupo, and then takbir para pangalawang tirapa, and then takbir na naman para sa pagtayo ng pang-4 na rakaah. Ngunit kung ang dasal mo ay maghrib, hindi ka natatayo ng yung pang takip silim na dasal, hindi ka natatayo ng pang-4 na rakaah. Kasi 3 rakaah lamang yun. So, pangatlong rakaah, pagkatapos mong tumirapa ng pangatlo, pagkatapos mong tumirapa ng pangalawa, pag takbir mo, uupo ka na. Uupo ka na, and then babasahin mo ang tahiyya at ang salawat sa propeta. Yung tahiyyatu lillahi wa salawatu at tayyibat, at yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagkatapos doon, magpakupkup ka sa kaparusahan sa impyerno, kaparusahan sa libingan,
tukso ni Dajjal, and then magsagawa ka ng taslim. Ngayon, kung ang dasal mo naman ay 4 na raka'a, opo, so tatayo ka pa ng pang-4 na raka'a. Opo. So, ganun lamang po mga kapatid yung pamamaraan or tunay na pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdarasal. Opo. Sabi niya dito, kaya lang, si Propeta Muhammad, kapag ang kanyang dasal ay 3 raka'a o kaya 4 na raka'a, yung pangatlong raka'a niya, yung panghuling upo niya sa pangatlong raka'a o di kaya panghuling upo niya para sa pang-4 na raka'a, at doon niya binabasa ang mga tahiyya at saka yung salawat sa Nabi, ang kanyang pag-upo dito ay mutawarrikan. Ano ibig sabihin ng mutawarrikan? So, nakikita niyo na po ito na ang kanyang kaliwang paa ay nandito sa ilalim ng kanyang kanang binti. Nakaganon. No? Habang itong kanang paa, nakaganon. Nakatukod ng ganon. Nakatukod ng ganon. And then ito yung kaliwang paa mo. And then yung pag-upo ni Propeta Muhammad, yung kanyang puwit ay nakalapat sa kanyang sa sahig. Nakalapat na sa sahig. Opo. Ito ay kabilang sa sunnah na pamamaraan ng pagdarasal, mga kapatid sa Islam. Okay. Sabi niya, pagkatapos niya magtaslim, ay kanyang binabanggit ang astagfirullah ng 3 bisis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. And then, Allahumma innaka antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pagkatapos nun, ay mag-dhikr siya ng zikir pagkatapos ng dasal. Opo. So, ganun po mga kapatid sa Islam, ang tunay na pamamaraan sa pagdarasal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sabi ni Allah, tunay na nasa inyo ang sugo ni Allah na pinakamabuting huwaran. Sino man ang nagnanais ng kay Allah at sa araw ng paghukom. Kaya bilang isang Muslim, dahil nais natin ang anumang mayroon si Allah, nais natin ang araw ng paghukom, yung huling araw, kaya naman kinakailangan nating sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang pagsunod kay Allah at ang pagsunod sa kanyang sugo, sa kanyang mga sugo, paniniwala sa kanyang mga sugo, at ang pagsunod sa panghuli niyang sugo, sa pamamaraan ng kanyang panghuling sugo, ay dahilan ng pagpasok natin sa paraiso. Opo mga kapatid sa Islam. Meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong mga kapatid. Naam. Welcome po Ummu Magfira, opo, Amira, Jirin, sa aking asawa, at si Jubilin. Mayroon po kayong tanong, sister, pwede po kayong magtanong. Assalamualaikum.